Tapos na yung doctor's appointment ni Sofia. In-injectionan siya. At sinamahan ko siya rito kasi nga hindi pwede si Hana na sumama kasi may work. So ako ang kanyang chaperon. Buti na lang si Sofia ay nakakapagsalita ng Czech. So siya yung kapag-usap sa doktor. So dediretso kami sa kanyang school at mag-aantay kami ng bus dito. Nung una kong sama kay Hana dito sa doktor, nawiwerduhan ako kasi nagsisipag tanggalan ng sapatos ang mga pumapasok doon sa clinic. Sabi ko, bakit tinatanggal yung sapatos? Sabi niya na ganoon sila rito. Kailangan yung clinic malinis para walang bakterya. Kung ayaw mong hubarin yung sapatos mo, magdala ka ng plastic. Balutin mo yung sapatos mo ng plastic bago ka pumasok. So maganda din ang sistema. Kahit nga dito sa swimming pool nila, pag papasok ka sa locker room, tatanggalin mo talaga yung sapatos mo. So walang yung locker room nila rito sa swimming pool, sobrang linis. So ganoon sila kalinis dito. At wala kang makikita talaga na mga basura sa palipaligid. Ayun, yung mga layang dahon, yan makita mo. Yan. Ito yung disadvantage pag hindi ka marunong magsalita ng kanilang lingwahe, kasi gusto mong kumain yung sabaw na talagang tingnan mo masarap, pero hindi ko alam yung pangalan. Hindi rin sila nakaintindi ng soup. At yung nakasulat sa kanilang mga wall, ito papakita ko sa inyo, ay puro din mga Czech. Yan, puro din yung mga nakasulat, puro din Czech. So hindi ko alam kung anong ordering ko, pero ang gusto ko lang ay yung soup. Kasi talagang may nakikita ako na umiinom o humihigop ng sabaw, pero hindi ko alam. So subukan ko kung ma-order ko yung soup. So ito yung nakikita ko na kinakain ng mga customers dito, yun, soup. Sabi ko mukhang masarap. Kaya nga lang, yung kanina nagkakaproblema nga ako, hindi nila ako naiintindihan. Sabi ko soup. Sabi ko, in-action ko yung higop. So naintindihan ako ng isang babae. At ang nangyari, mayroon pala silang 3 klase na soup. So pinakita nila sa akin lahat kung anong klaseng soup ang gusto ko. So ito, ang tawag pala sa soup nila rito is polivka. So ito, 1 pound lang ito. Ang presyo 1 pound. Sa Czech crowns is 34 Czech crowns. So sa pounds, kasi ang gamit ko na pera rito is pounds. Kasi nga gumagamit ako ng credit card na galing sa England. So pounds ang charge sa akin. So around 1 pound and 13 pence. So sa Philippine peso, mga 74 pesos. Ito siya, mga 74 pesos po. Pero para sa akin na gumagamit ng pounds na pera, murang-mura na ito para sa akin. Ayan. Ayos. Soup. Subukan. Para siyang beans. Munggo. No, lentils. Sarap. Tapos meron siyang halong karne. Tamang-tama talaga ngayon kasi sobrang lamig. Tapos may halong malakas na hangin.
Ayos. Yan. Ayos. Ito yung restaurant dito, yung sa food court na locals ang luto. Yung talagang ang siniserve nilang pagkain ay gawa ng Czech. So kung makikita nyo, mas maraming taong nakapila rito kasi yung mga local na yung mga Czech, mas gusto nila yung kanilang pagkain. Hindi sila gaanong fancy sa mga pagkain ng mga Chinese. Tingnan mo yung Chinese restaurant, walang pila. Kahit doon sa McDonald's walang pila, kahit sa KFC walang pila. Dito pinipilahan talaga. Kahit si Hana, pag nag-iimbita rito si Hana, dito kumakain talaga si Hana. Mas gusto ni Hana talaga yung lutong Czech. Pero sa atin, pag makalabas tayo sa bahay natin, mas gusto natin yung McDonald's, KFC, Jollibee. Minsan lang tayo kumakain ng mga Pinoy foods pag makalabas tayo. Malala ko pag nung nasa Manila ako, kahit na nung estudyante ako, Burger King ang paborito ko eh. Awan ko lang, baka mas mahal kasi ang food court sa atin ng mga Pinoy. Yung Pinoy food, mas mahal ata eh, no? Ang serving. Dito kasi, ito soup, isang 1 pound lang dito. So, okay na para sa akin na yung kita ay pounds. Pero si Hana, dahil dito na siya nagtatrabaho, awan ko lang kung mahal sa kanya pag ang isang serve ng itong sabaw ay 34 koron. Biglang nag-snow, kaya napasugod ako rito sa Dykeman para bumili ng waterproof na sapatos. Wala kasi akong waterproof na sapatos o yung winter shoes. Kaya ang naisipan ko na lang ay bumili kasi mahirap pag nagwi-winter at saka umulan ng snow, nababasa yung sapatos mo, papasok sa loob ng yung medyas, sobrang lamig. So pinagpipilian ko itong brown at saka itong low cut na sapatos. Alin kaya ang aking bibilhin? Siguro kung alin na lang yung mura, yun ang aking bibilhin. So yung brown ay nagkakahalaga ng 1,600 koron. Times mo lang sa 2.4. At yan, ang aking old shoes na hindi waterproof. Yan ang ginagamit ko pang jogging. Ito ang aking bibilhin. 1,000 koron lang, o sa Pilipinas is 2,400 pesos. Look at her. Look at her. She is so independent now. Do you think are you able to survive in Opava without me? Are you sure? So can I go home to Philippines for 1 month? Are you sure? Look at her. Guy, I bought shoes. Waterproof shoes. It's nice. Nice? In Dykeman. Yeah, in Dykeman. Yeah. Okay, you wanna eat something? No? You wanna... We still have time. Okay, let's go somewhere. Where? In bakery? Pastry? You wanna eat pastry? Huh? It's fine, let's just go upstairs. Okay, come on, take lift. So, gamit na gamit namin ni Sophia yung aming winter shoes. Sophia shoes is a proper winter shoes. Mine is not. Ang kailangan ko lang is waterproof. Gaya nito. Kasi mayroon talaga kaming winter shoes
Pero ginagamit lang yon pag makapal na talaga ang snow. Pero pag mga ganito lang, yung waterproof na katulad nitong binili ko kanina, okay na to, okay na. As long as hindi papasok yung tubig. Talagang sinusubukan ni Hana ang aking galing sa Czech. So ngayon, ako na lang mag-isang namamalingki sa grocery stores doon sa Opava. At bibili din ako ng gamot kasi nga mayroon akong sipon at ubo. So, ang ginagawa ko, siyempre nagpapaturo ako sa kanila kung anong sasabihin ko sa pharmacy. Sabihin ko na, Ma'am Rima. Ma'am, parang pangalan, no? Parang teacher, Ma'am Rima. Ibig sabihin, I have cold. So, like, I have a cold. Ma'am Rima. Rima. You know Ma'am Rima in Philippines? Yeah. It's like a school teacher and her name is Rima and you call her Ma'am Rima. But you're gonna say Rimu. Ma'am Rimu. Ma'am Rimu. Yeah. Not Rima. Rima, it's like a general, like Ma'am Rimu. Rima. So and then say what's the medicine for cold? Ma'am. Yeah. What's it called that? What's the medicine for cold? Cold drugs? No. How you say it? What is the medicine for cold? Ma'am Rimu. But they will not give you any medicine. I don't know what you mean. Okay, tell me. Okay. I'm going to the counter. Yeah. And then I'm gonna ask, hey, what's the medicine for cold? Yeah, it's Nachlazeni. See, that's what I say, Nachlazini. Yeah. Nachlazini. That's why I need to send you more often by yourself, so you're gonna get familiar. Yes, that's how I learn also Czech here. Okay. Believe me guys, I am really learning Czech, but I'm struggling because, believe me, it's really difficult. Yeah, it's difficult even for me. Really difficult. Believe me, just hey, learn Czech, there's it. Yes, I'm learning, but it's not easy, guys. It's not like Tagalog that you have only one kind of word. Here, it depends who you are talking to, who you are pertaining to. Every sentence changes. Yeah. Unbelievable. Yeah. Okay. So we make it more difficult. Yeah. So have you seen my new shoes, my waterproof shoes? It's not raining. I'm gonna wear that only when raining and snowing. Nice. Yes, and it's really cheap. Yeah. Good. Yeah. Good. Cheap Okay. for you. Hey, where's the car key? I give it to you. You give it to me. So magandang panahon. Nag-snow kahapon, pero konti lang. Kaya nga ako bumili ng waterproof shoes. Pero ngayon maganda na naman ang panahon, no? Yan. Kaya hindi muna tunaw na yung snow. Pero malamig. Okay? So samahan niyo ako. Punta tayo sa grocery store doon sa Globos. Ito yung pinakamalapit na grocery shopping sa amin. Mga 7 minutes drive to 10 minutes drive. Lapit lang. Laki, di ba? So mula doon hanggang dyan, groceries lang to, tsaka yung mga home decor. Globos. Yan. Samahan nyo akong mamalingki. Tingnan natin yung bag. Yun, dali natin itong bag. Yan. Pork ribs, tingnan nyo, oh. Sobrang mura, 98 koron lang, 98.5 koron. So i-times 2 nyo lang sa Pilipinas. So 2.4 times 2.4, yan yung presyo rito. So isang 1 kilogram. Bibilin ko to.
Itong pata, ito bibiliin ko rin to, 19.4 kg. Sa atin to mga 45 pesos o 50 pesos. Yan, bibiliin ko to. Itong mga check naging wais na rin. Kasi yung balat ng baboy, walang bumibili. Ako lang atang bumibili. So nagka-idea sila. Ito, ginawa nilang chicharon. Pero napamahal ng dobreng presyo. O, 70 koron. Dito isang box. Ba? Subukan natin kung masarap tong chicharon nila. Pure chicharon, no? So, subukan natin to. Bilhin natin to. Gusto ko sanang bumili ng saging. Walang saba dito, pero meron silang plantain. Pang puchero. Kaya lang sobrang mahal talaga. Sobrang mahal ng mga imported na mga prutas. Gaya itong plantain ito. Galing to sa ibang bansa eh. Kaya sobrang mahal, oh. Isang piraso. Isang piraso 74 pesos sa atin. Sobrang mahal. Mayroon ding rambutan. O rambutan, no? Pero sobrang mahal nga lang. Grabe. Yung mura ng mga prutas dito sa Czech Republic. Mga apples. 1 kilo 74 pesos lang. 1 kilo 74 pesos. Pero yung rambutan sobrang mahal. Kaya wag na lang. Pero siguro paminsan-minsan pwede din. So ang dami kong binili, oh. Bumili ako ng ribs, bumili ako ng pata, bumili ako ng pork belly, bumili ako ng lean meat para kay Hana at Sophia. Chicharon. So ikutin natin yung tinapay nila rito kasi nagpapabili uli si Hana ng Rolik, yung breakfast bread nila. So hanggang tingin lang naman ako na. So para takamin natin ang ating sarili sa kanilang tinapay. Yun. Ayan, bibili ako nito. Ito pala, ito. Dito nagpapabili si Hana sa akin ito. 3 daw. Tama, oh. 3. Oh. So, ikot muna tayo. Ikot. Ayan, ikot muna tayo. Tingnan natin yung sarap ng tinapay nila. Hanggang tingin lang muna tayo. Ito, parang bargain. Strudel. 2 pounds. Sa Pilipinas, mga 130 pesos. Yun, tinapay. Ito yung pinapabili sa akin ni Hana. 8 piraso daw. Okay, kuha tayo, 8 piraso. So ganito mag-operate nito. Kasi 8 piraso yung kinuha ko. So gagawin ko 1, 2, 3, 8. Yan, 8. Okay. Kasi 8 piraso eh. So 8 piraso is 22.40 koron. Walang ang 1 pound. Mura lang yung tinapay. Yan. Yung mga paborito kong tinapay na pansamantala kong in-stop. Ito. Masarap to kasi mapalaman ito. Sarap talaga nito. Kahit ito, oh. Ito, sarap nito. Kasi sobrang lambot ng tinapay nila. Parang yung ensamada mulak sa atin. Yung sobrang lambot. Yung natutunaw siya kaagad sa iyong bunganga. Ganito. Yan. Ito. Yan. Kailang stop muna tayo sa tinapay. Nuts lang muna tayo. Okay. So, nabili ko na yung pinabili sa akin ni Hana. Kompleto na ako. So, yung sa akin naman, nabili ko na yung mga karne. Kasi pag naglo-low carb diet ka, more on karne ka. Yes. Tapos na akong mamalingki. Tapos na akong nakabili na ako ng gamot. So, okay naman yung pharmacist. Nakakapagsalita ng English. Kaya walang problema sa pagbili ng gamot. Okay, so uwi na si Japit Boy.
Tapos sa number 5 ako pumarada. Ang lapad ng paradahan ng Globos. So pwede kang pumarada rito. Kaya lang malayo ito sa Kabihasnan. Yung town. Andun banda yung town, malayo. Mga 10 minutes drive yung town. So dito parang isolated dito na lugar. Talagang sasadyain mong bumili ng groceries pag dito ka pupunta. Okay? Time to go home. Nagkita kami ni Milan sa loob ng grocery stores. Hindi ko alam, magagalit nito sa akin si Hana. Hindi ko naman kasi alam na mag-grocery pala sila. Dapat isang biyahe na lang. Either si Milan ang mag-grocery or ako. Pero nung umalis kasi ako, hindi na ako umakyat sa kanila para magtanong kung mayroon silang ipapabili. Pero ayun, nangyayari talaga ang mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Nakaalis na si Marian kanina. Mas nauna siyang umuwi sa akin kasi ang dami kong paikot-ikot pa ako sa loob. Kasi tinignan ko talaga kung ano pa yung pwede kong bilhin. Kasi wala akong, pag Monday to Friday wala akong sasakyan. Si Hana ang gumagamit ng kotse. So kung may kailangan ako, ko kaagad-agad mabibili kasi nga wala akong sasakyan. So paikot-ikot ako kanina doon, baka may mabibili pa ako, baka may makita akong gaya nung pag-ikot ko, nakita ko agad yung tomato sauce. Pili ka agad. Mga lentils. Pagluto na ako kagabi. So uwi na lang. Gamot lang naman talaga importante na binili ko. Okay? Time to go home.